Hello, magandang umaga. Welcome to Mercado PH. And today we will discuss the Converge ICT IPO. Ito yung mga key takeaways from Investagram's and AP Securities reports. Dagdagan na lang natin ng konti yung mga hindi na masyado na-discuss. And I'm trying to make this video short para hindi kayo mainip. So let's begin. So short background on Converge. It's a broadband service and cable TV provider founded in 2009 by Dau, Dennis Anthony Uy of Pampanga. Iba siya sa Dennis Uy ng Chelsea at Tito. So it's also known as Com Clark. And currently meron silang 730,000 subscribers. Ang sabi nila, that makes 53% of market share per household sa Pilipinas. But yung service nila mostly sa Metro Manila, Central Luzon, meron sa Bicol and Ilocos. Okay? So tingnan natin yung fundamentals ng company. So yung report nila sa prospectus, kinover lang is from 2016 and 19. And it says that nag-grow talaga yung company by an annual average of 69%. So makikita nyo dito sa chart na to na talagang tumataas ang kanilang kita. And compared to PLDT and Globe, malaki pa yung i-grow nila, no? Siyempre bago pa lang. And si Dennis Anthony Uy, yung kanyang net worth is 1.7 billion. Siya yung may-ari ng company. And yung company has grown from 1.6 billion in 2016, naging 9.1 billion in 2019. So net worth yan. And they're promising that they are 2.2 times faster than other internet providers. Okay, let's go dun sa IPO fundamentals. Meron lang 1.7 billion shares to be offered. Ito yon. And kung titingnan nyo dito sa slide, ito yung current shares niya, no? Yung 5,000 na yan, doon yan sa mag-asawang Uy. Itong 2,045 na to, yan yung Warburg Pincus. So, introduce lang nila yung 1.7 billion na bagong shares. And kung titingnan nyo sa primary, yung plan nila is to put 481 million para lang sa expansion. The rest, magka-cash out na si Warburg Pincus, and some of it will some of the proceeds will go to Uy. Sa ngayon, ang current price niya is 16.80. Noong una, it was rumored to be sold at offered at 27, then naging 24, naging 19. Ngang yung final price is 16.8. So, ang underwriters niya are PPO and BPI. And ito yung key takeaway ni JC, ano? Yung limit na 1 million. So, normally, sa isang stock, pag tayong mga retailers, hanggang 50,000 shares lang, no? Or, sorry, 50,000 pesos to 100,000 pesos. But for this IPO, 1 million. So, tayong mga tingi, pwede tayong mag-invest up to 1 million. Ito naman yung comparison ng Mercado PH. Comparison ng other telcos versus Converge. So, makikita niyo yung presyo niya, no? 16.80 compared sa 551 ng Chelsea, 690 nandito, and Easy Call. So, makikita mo na talagang malayo. Masyadong mahal yung 1680. Siyempre, wag na nating i-compare doon sa Globe and PLDT kasi matagal na yan. Ito yung report ng AP Securities about market cap ng Converge.
So pag inintroduce siya sa October 26, pang at least 1/3, mas malaki siya sa 1/3 ng index. Imagine, parang mas mabigat siya sa 10 index stocks sa merkado. So talagang mabigat. And usually kapag ganyan historically, kapag ganyan na mabigat ang offer, usually lumalagpak din. Meron lang 5 companies na lumagpas ng 20 billion yung kanilang offer. SM, Cebu Pacific, Cemex Holdings, at saka RRHI. So historically, hindi maganda yung mag-offer kagad na mataas. Mas maganda pa yung mababa yung PE ratio. So ano bang diskarte ng Mercado PH? Tingnan natin yung price action sa listing date, which is October 26. Siguro bibili ako kung bumaba yun by negative 20%. Bibili siguro ako. Konti lang. And at the end of the day, ang panalo dito, yung minority shareholder, which is yung Warburg Pincus. At syempre, yung company. Sa kanila mapupunta yung mostly proceeds 30% lang for expansion. So, napakaliit. Bibili, kung investor kayo at plano nyo bumili, much better to wait below 10 pesos. Test buy kayo doon. Ngayon naman, kung mga trader kayo, tingnan nyo yung price action for the next, siguro 1 buwan. Hanggang 2 buwan. Kung mag-breakout price siya ng 20 pesos pataas, with volume, pwedeng laruin. And ito yung pilit ko na in-explain sa Facebook. Bakit converge pa? Why not dito? Hindi Totel, meron siyang CMTS. And it's been hyped as third telco. Nagtatayo na siya ng tower. At current price, medyo mahal na siya, but mas malaki yung future growth nun. Kasi suportado ng gobyerno. Tsaka yung isang edge nila, para silang PLDT and Tel, pati now, meron silang CMTS. So ano ba yung CMTS? Yung Cellular Mobile Telephony System. Ito yung SIM. So, mostly kasi yung Converge, ang kanyang ino-offer sa bahay lang. Broadband sa bahay. And some enterprises. Tsaka cable TV. Whereas yung may mga CMTS, like yung sa PLDT, sa Now, sa Globe, and then dito, pwede kang gumamit ng internet using your mobile. So anytime, alam nyo naman na mga Pilipino, malakas sa data. So mas malaki yung chances ng growth for dito kung mag-succeed. But of course, we wanted Converge to succeed din sa kanilang plans. Because at the end of the day, tayo pa rin naman ang panalo kung marami tayong choices ng mabilis na internet. Lalo na ngayon, mostly online na yung klase ng mga bata. So, yun lang. If you have any questions, comments, please feel free to share and post. And sana kumita kayo sa launching ng Converge. So stay home, stay safe, and trade.